Nakagapos ang dalawang kamay habang walang awang kinukuryente sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang isang babae. Ang mga lalaking nananakit sa kanya, mga Chinese national ayon sa mga otoridad. Tinutukan naman ng baril ang isa pang dayuhang lalaki habang kausap ang isa pang dayuhang lalaki. Maya-maya, idinikit na ng lalaki ang baril sa mukha ng nakaupong Chinese national. 怎么整？怎么整？ 哥，给我点时间吧，哥。哎，哥。 What the kidnappers were doing to you in this video and then what they were telling you? 大概的意思就是什么时候给钱嘛，怎么整嘛？问我，我说再给我一点时间嘛，我尽量的快点联系我的家人，让他打钱过来嘛。Oh. Ang mga pananakit na ito nangyari raw sa loob ng mga pasilidad ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ito ay sa kabila ng total ban na ipinag-utos ng pamahalaan noong nakaraang taon. Sa isang special report, sisiyasati ng Reporter's Notebook kung paano nakalusot sa mata ng gobyerno ang iligal na kalakaran ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Paano nga ba tuluyang matutuldukan ng iligal na kalakarang ito? Nagsimula ang lahat sa isang tip na natanggap ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC tungkol sa mga biktima ng umano'y torture at illegal detention sa isang POGO hub sa Bamban, Tarlac. March 13, 2024, pinasok ng mga otoridad ang POGO hub sa Bamban. Sa himpapawid, kapansin-pansin ang lawak at laki ng compound. May mga gusali, dormitoryo, villa at Olympic-sized swimming pool. Ang compound matatagpuan lang sa mismong likuran ng munisipyo ng Bamban. Pero sa likod ng tagong gusaling ito, nangyayari pala ang iba't ibang krimen gaya ng love scam kung saan paiibigin ng mga empleyado ang kanilang biktima. At kapag nahulog na sa patibong ang biktima, dito na sila uutangan o di kaya'y pipilitin mag-invest ng pera ang biktima. Meron din daw ditong tinatawag na investment scam kung saan aalukin ang mga biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Pati na rin human trafficking at pangto-torture sa mga biktima. Makalipas ang mahigit isang taon, binalikan ng Reporter's Notebook ang ipinasarang scam hub. Nandito tayo ngayon sa Baofu Compound dito sa Bamban, Tarlac. Ang sinasabi noon ng korporasyon ay isa itong POGO hub pero napag-alaman ng mga law enforcement agencies na isa itong scam hub. Napakalaki ng compound na ito, 10 hektarya na may 37 buildings. 12 dito ay mga villa tulad ng nandito sa aking likuran. Makikita nyo rin na may mga naiwan pang mga sasakyan dito na ginagamit noon ng mga POGO workers. Abandonado at nakakandado na ang mga gusali. Sa kabuuan, 300 na foreign nationals at 200 na Filipino POGO workers ang na-rescue sa operasyon. Naaresto rin ang di umano'y 5 POGO bosses. Matapos ang halos isang taon, ganito na ang itsura ng compound. Parang ghost town. Mapapansin mo talaga na yung setup nitong compound na ito ay para siyang community. Yung nadaanan natin sa harap ng mga gusali na to ay basketball court. Tapos talagang may sarili na siyang mga restaurants dito sa baba ng building na ito kung saan ay sinasabi nilang dormitoryo dapat o tirahan ng mga POGO workers. Meron pa rito na, well, hindi na natapos pero dapat daw ay mga restaurants din. Pero ngayon, syempre, abandonado na ito. Ang nagbabantay na ng buong compound ay Tarlac PNP. Sa pahintulot ng PAOC at Tarlac PNP, pinasok namin ang isa sa mga gusali.
So ano to, sir? 24/7 nandito kayo? Yes, ma'am. Mga kasama namin. MMC. Sila yung nagbabagay dito sa buong. Kailangang bantayan. Ito dati, sir, ano ba to dati? Working na? I mean, restaurant na siya dati. Yes, ma'am. Operate. Nag-operate. Nag-ooperate na. Bakit ganito na itsura, sir? Sa tagal na rin ng panahon na nakakandado, Pabayaan naman. napabayaan na rin. Ang ikalawang palapag ng gusali, nagsilbi raw dormitoryo noon ng mga pogo worker. Nandito tayo sa isa sa mga gusali na tinatawag nilang dormitoryo o tulugan ng mga pogo workers. Sobrang kalat. Yung sahig, nagkalat na yung mga gamit nila. Pero makikita ninyo na marami pa rin mga naiwan na personal effects yung mga pogo workers sa loob ng kanilang mga kwarto. Ay makikita mo nga, may lutuan pa, may naiwan pang mga makeup. Dun sa loob ng cabinet, may mga nakahanger pa na t-shirt ng pogo worker. So, napakaliit ng kwarto na to, no? Pero mapapansin ninyo, parang ilang pogo workers yung mga natulog dun sa loob ng kwarto. Kasi katulad dito sa kwarto na to, may 3 na double bed. So, sa napakaliit na kwartong to, ay may 6 na pogo workers na we can assume natulog dito sa loob ng maliit na kwartong to. Kahilera ng mga silid ng mga pogo workers, ito namang silid na ito na tambakan na ng mga CPU, ng mga keyboard, ng mga screen. So parang ito daw yung bodega ng mga sirang gamit. Sabi ng PAOK, ito raw yung mga ginamit sa pagsascam. Pero nung sira na, dito na tinambak sa bodega. Zunyuan Technology Incorporated ang tinukoy na offshore gaming operator na nag-operate sa lupang pagmamayari ng Baofu Land Development Incorporated. Base sa dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC, noong 2019, kabilang ang nooy nakaupong alkalde ng Bamban na si Alice Guo sa mga incorporator ng Baofu. Inimbestigahan ng Senado ang nasabing kaso. Inamin ni Guo na siya ang dating may-ari ng lupang kinatitirikan ng Pogo Hub. Pero mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa illegal na operasyon nito. Hindi po kami involved in any POGO operation po, Your Honor. Kasama rin sa mga inimbestigahan noon sa Senado ang citizenship ni Alice Guo. Hindi nagtagal, isiniwalat ng National Bureau of Investigation ang pagkakatugma ng fingerprints ni Alice Guo sa isang Chinese national na si Guo Huaping. Sinuspinde ng ombudsman si Alice Guo bilang mayor. Sinampahan siya ng mga kasong tax evasion, falsification at graft ng Department of Justice. Sinampahan din siya at 13 iba pa ng kasong qualified trafficking. Sa gitna ng investigasyon, biglang nawala si Alice Guo. Hanggang sa matuntun siya ng mga otoridad sa isang apartment sa Indonesia. At sa tulong ng Indonesian Immigration, napauwi si Alice Guo sa Pilipinas. Ang malaking tanong, ano na nga ba ang nangyari sa mga kaso? Nasaan na si Alice Guo? Si Alice Guo nakakulong pa rin siya, no? Sa Pasig. And ang alam ko, she's facing around 20 cases. That's from qualified trafficking to money laundering and yung ibang kaso pa. Kasama na rin yung paggamit niya nung birth certificate natin na inassume niya lang yung pangalan niya. Ongoing pa lahat yun. Actually, may mga kaso pa rin ifa-file sa kanya. Ma'am Alice, ma'am! Ma'am, short message lang po sa mga taga-Bamban, ma'am. May 21, 2025, lumutang si Alice Guo at nag-file ng counter affidavit para sa mga kasong falsification, tax evasion at reklamong graft na isinampa ng DOJ laban sa kanya. It's our turn to present our evidence. So basically, kailangan niya na mag-appear personally din. Of course, she's confident na she can explain everything. She can explain or she can refute the allegations against her. May 23, 2025, karagdagang 62 counts ng money laundering charges pa ang isinampa ng DOJ laban kay Guo. Sinubukan naming kunin ang panig ni Alice Guo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado pero hindi sila nagpaunlak sa aming panayam.
June 2024 nang i-raid ng PNP, PAOK at ibang law enforcement agencies ang compound na ito ng Lucky South 99 dahil sa pagkakasangkot di umano sa illegal na scam operations. Lucky South 99 Corporation ang tinukoy na kumpanyang nag-ooperate sa naturang lugar. Wala ring license to operate ang scam hub. May lawak na 10 ektarya ang compound. Hoy, sino yan? Hoy! Stop. Sa gitna ng pagsalakay ng mga otoridad, lumutang ang isang lalaking Chinese national na nakaposa sa bed frame, bugbog sarado, may mga pasa sa katawan at humihingi ng saklolo ang lalaki. Matapos ang pag-rescue sa kanya ng mga otoridad, natagpuan namin ang lalaki sa isang pasilidad ng PAOK sa Pasay City. Kwento niya, dinukot daw siya ng 2 lalaki habang naglalakad sa Pasay City noong June 2, 2024. 我在帕善被绑住，然后他们开着车把我送到那个地方。 Sa kabuuan, umabot sa 158 na dayuhan ang nasagip sa Pogo Hub. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang compound ng Lucky South 99. Tulad sa Baofu Compound sa Bamban-Tarlac, nakakandado at abandonado na rin ang mga gusali. Ilang mga gamit pa ang aming nakita, palatandaan na may mga nakatira noon sa lugar. Sa labas, marami ring mga sasakyan ang naiwang nakaparada. Ang ilan sa dating mga opisina ng mga Pogo worker, nagkalat pa ang ibang mga gamit sa mesa. Si Cassandra Ong ang tinutukoy na authorized representative ng Lucky South 99 ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Kalaunan, lumabas sa investigasyon na maging si dating presidential spokesperson Harry Roque konektado di umano sa Lucky South 99. Sa isinagawang pagdinig sa Senado noong July 10, 2024, si Roque rin daw ang di umano'y legal head ng Lucky South 99. So malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si Attorney Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes ma'am, I confirm po na pinasa po nila yun. Pero mariin itong itinanggi ni Roque. As an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. 5 times po siya tumawag. Nagtatanong lang naman po siya kung ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. And then isang beses po ay nagfa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Dahil dito, sinampahan sina Roque, Ong at 48 iba pa kabilang ang mga incorporators at officers ng Lucky South 99 ng kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o human trafficking na nangyari sa Lucky South 99 Scam Hub. It could be speculated that these things may occur, but there's no sound basis for that. It's just a speculation. Nito lang May 15, 2025, inilabas ng Angeles, Pampanga RTC Branch 118 ang warrant of arrest laban sa kanila. 67th day from The Hague. See you. Sa kasalukuyan nasa the Netherlands si Roque habang hindi malinaw ang kinaroroonan ni Ong at iba pa. Effective today, all POGOs are banned. Ilang buwan mula nang ipatupad ang Pogo ban noong December 31, 2024. Ilang illegal na operasyon pa ng Pogo ang nadiskubre at sinalakay ng mga otoridad. Sabi ng PAOK, hindi natapos sa kawalan ng lisensya ang problema. Mula raw kasi sa malalaking Pogo noon, nagsulputan naman ang maliliit na small-scale operation na tinawag ding guerrilla operation ng Pogo. To make it appear na wala nangyari, na parang okay lang, kailangan gumawa sila at mag-continue pa rin sila nung ginagawa nila. February 13, 2025, sinalakay ng PAOK ang isang hinihinalang Pogo Hub sa Pasay City. Matapos makatanggap ng tip na may mahigit 30 Indonesian nationals daw ang ikinukulong dito. Come here.
You sit here. Sit here. Pagpasok ng PAOK sa compound, dito na tumambad sa kanila ang mga biktima. Indonesian? Ay, just relax. Agad silang ni-rescue ng mga otoridad. Hey, come here. Pero sa gitna ng pag-iimbestiga ng PAOK sa lugar, isa pang tip ang nakuha nila mula sa mga sinagip na biktima. Isang Chinese national daw ang kinidnap at ikinulong sa isang condominium sa Parañaque City. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ng PAOK at Southern Police District para masagip ang biktima. Sa cellphone video na inilabas ng PAOK, makikita ang sinasabing kinidnap na dayuhan. Sa video, makikitang nakatutok sa kanya ang 38 caliber na baril. Ilang saglit pa, inilipat na ng lalaki ang baril sa mukha ng biktima. Maririnig din sa video na nag-uusap ang dalawa sa lengguwaheng Chinese. Sa holding facility ng PAOK sa Pasay, natunto namin ang biktima. Siya si Mr. Wang, 26 na taong gulang, isang Chinese national. Nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi ni Mr. Wang, isang kakilala ang nag-alok sa kanya ng trabaho sa Metro Manila. Pero nang makarating sa Parañaque, doon na raw siya nagawang kidnapin ng mga kapwa niya Chinese. What the kidnappers were doing to you in this video and then what they were telling you? 就是他问你这个视频上绑匪是跟你在说什么，然后你说什么就跟他解释一下。 Ang video ng panunutok ng baril, ginamit daw ng mga suspect para ipanakot sa pamilya ni Mr. Wang. 就录我视频跟我家里拿钱嘛，然后还不停的威胁我说什么时候再不给钱就把我杀了，然后视频还在手机里面，可以继续威胁我的家里面人要。 May I know how much was the ransom demand? 就是50万人民币，大约400万披索。 So why did they pick you as a target? 我不知道啊。 What was running through your mind in this very particular moment? 是在想些什么东西 But you were very scared in this very moment. 对。 ？Very scared. Nahuli rin ng mga otoridad ang 3 Chinese na kumidnap sa biktima. Pero paano nga ba nagsimula ang operasyon ng Pogo? Panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang gawing legal ang operasyon ng mga offshore gaming sa bansa. Ngayon ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Madaling nakapasok doon ang mga dayuhang naging mga empleyado ng Pogo. Follow me. Minsan nagang inimbestigahan ang Pastilla Scam. Sangkot ang ilang tauhan ng Bureau of Immigration na naging susi raw sa illegal na pagpasok ng mga Chinese national. Dito kasi nakita nila na kaya nilang palusutan yung sistema natin. Nakita nila na magbayad ka lang, magkakaroon ka ng mga ganito. Ba't hindi naman lahat? Sabi ng PAOK, naging madali rin ang pagpapatayo noon ng mga infrastruktura at pagkuha ng mga permit para sa mga Pogo dahil sa pakikipagsabuatan ng ibang local government unit o LGU officials sa Pogo. Na-consolidate nila yung mga lote na yan, agricultural lot. Na-convert nila from agriculture to business and then napalagyan nila ng isang title and then nakapagtayo sila ng isang realty corporation in just less than a month. Ano yan connection kasi yan Vietnamese. Sa nakalipas na 5 buwan, mahigit 1,000 illegal Pogo workers na ang nahuli ng mga otoridad. Ilang illegal na Pogo ang nag-operate sa mga hotel, resort, bahay at mga condominium. Alam nilang illegal na sila So ngayon talagang guerrilla operation, small scale operation, may taguan. Sabi ng PAOK, tulad sa malalaking Pogo operation na naging scam hubs noon, walang nagbago sa mga modus ng maliliit na illegal na Pogo. And nagre-resort na rin sila sa other crimes. Ay, nakaposes yan? Kidnapping, nagre-resort sila dyan sa mga other scamming operations. Yung ibang online lending apps, pumapasok na rin sila sa mga ganyan.
Ang tanong, sa kabila ng utos ng pamahalaan, paanong nakalulusot pa rin ang iligal na operasyon ng Pogo? Ayon sa PAOK, isa sa nakikita nilang hamon ay ang kakulangan ng kakayahan ng mga local government unit o LGU na masala at maharang ang mga Pogo. They asked for permits. Magtatayo lang po kami ng computer shop. But actually what they will be doing is to establish yung Pogo operation. Hindi alam ng mga local yon, not unless na they will ask us for our expertise para ma-check yung mga computers kung ginagamit nga. At ang mas malalim at seryosong problema, Malaking bagay sa corruption. Masisira yung operation dahil ititimbre halimbawa, di ba? Tatawag nila tapos pagdating mo wala ka nang dadatnan. The lack of oversight, the lack of proper surveillance, and the lack of follow-through ng mga government agencies natin, doon talaga nagkaroon ng problema. And this is systemic corruption. Talagang may network, meron talagang mekanismo. Maliwanag na meron talagang takipan na nagaganap. paano nga ba matutuldukan ang operasyon ng Pogo sa bansa? Nariging ugat na ng mga modus at pang-aabuso. We need to establish a framework. Could be an interagency mechanism that will really focus on the problem. Kung makikita kasi nitong mga transnational criminal offenders na to, na talagang seryoso yung gobyerno natin to run after them, I think this will give a chilling effect somehow. Tingin ko malaking bagay na nagawa ng present government sa pagsawata nitong Pogo problem nito at pati mga krimen na kaakibat ng at dala-dala nitong Pogo. Malinaw na iba't ibang modus at krimen na ang umusbong mula ng gawing legal ang Pogo sa bansa. Sa pagpapatupad ng Pogo ban, hindi lamang mahigpit na implementasyon nito ang kailangan. Mahalaga ring tugunan ang katiwalian at sabwatan sa pamahalaan. Ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.